Masaya ang buhay mag-asawa ni Kendra at Anton, at lalong naging maayos ang kanilang bayan sa pamumuno ni Mayor Anton. Isang maliwanag na umaga, muling nagtipon ng mga tao sa plaza. Hindi dahil sa problema, kundi dahil sa pasasalamat. Maagang dumating si Anton sa munisipyo, suot ang simpleng polo at maong. Hindi halatang siya ang mayor, kung hindi dahil sa paggalang ng bawat taong nadadaanan niya. Magandang umaga, Mayor! Bati ng tindera ng kakanin. Ngumiti si Anton at tumigil saglit. Magandang umaga rin po. Kumusta ang bentahan natin ngayon? Nako, salamat sa inyo, Mayor. Simula nang inayos niyo ang palengke, mas dumami na ang bumibili. Mas maayos na, mas malinis pa. Tumango si Anton. Dapat lang naman ho para sa inyo yan. Habang naglalakad siya papunta sa plaza, kapansin-pansin ang pagbabago sa paligid. Malinis ang kalsada, may mga bagong halaman, at maayos ang daloy ng trapiko. Pagdating niya sa plaza, agad siyang sinalubong ng mga tao. May matatanda, kabataan, at mga maliliit na batang tumatakbo papunta sa kanya. Mayor! Mayor! Sigaw ng mga bata. Lumuhod si Anton para makapantay ang mga ito. Oh, ba't ang nyo rito? May pa-program daw po kasi. Masiglang sagot na isang batang lalaki. Oo naman, para sa inyo ito. Ilang sandali pa, nagsimula na ang programa. May libreng check-up, feeding program at pamimigay ng school supplies. Ang mga tao, halatang sabik at masaya. Hindi dahil sa libre, kundi dahil ramdam nilang may pagmamalasakit sa kanila ang nasa upuan. Sa gitna ng programa, tinawag si Anton para magsalita. Umakyat siya sa maliit na entablado at agad umalingaw-ngaw ang palakpakan ng mga tao. Mayor Anton! Mayor Anton! Sigawan ng iilan. Bahagyang napangiti si Anton bago nagsalita. Maraming salamat po sa inyong lahat pero gusto kong linawin, hindi ho ako ang dahilan kung ba't umuunlad ang bayan natin. Nagkatinginan ng mga tao na tila ba naguguluhan. Kayo po ang dahilan. Dahil sa sipag nyo, sa pagtutulungan ninyo, at sa tiwala ninyo sa isa't isa. Isang matandang babae ang napaluha habang nakikinig. Hindi ako perpektong mayor, pero sisikapin kong gawin ang tama para sa inyo. Hindi para sa papuri, kundi para sa kinabukasan ng bawat isa. Biglang may sumigaw mula sa likod. Payakan namin, mahal mayor At sinundan yon ng malakas na palakpakan. Ang iba'y tumatango, ang iba na may mingiti sa labi. Matapos ang kanyang maikling talumpati, bumaba si Anton at agad nakihalubilo sa mga tao. Hindi siya nagmamadali, kahit pa marami siyang kailangang gawin sa opisina. Lumapit ang isang ama na may kasamang batang babae. Mayor, gusto ko magpasalamat dati ho, hirap kami paggamot ang anak ko. Pero dahil sa health program nyo, nakapagpa-check up siya ng libre. Napangiti si Anton at tinaplos ang ulo ng bata. Basta ho, alagaan niyo siya. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin para matulungan kayo. Salamat ho talaga, Mayor. Sa kabilang bahagi ng plaza, may grupo ng kabataan na nag-uusap. Grabe, no? Ibang-iba na talaga ngayon. Oo nga. Dati, parang wala lang yung mga tao sa munisipyo. Ngayon, may pakailam na talaga sila sa atin. Si Mayor Anton kasi yan. Hindi lang siya puro salita, no? May gawa talaga. Habang naririnig ni Anton ang mga yon, napapangiti siya ng bahagya. Hindi siya lumapit. Pero, sapat na para sa kanya ang marinig ang opinyon ng mga tao. At maya-maya, may lumapit na grupo ng mga kababaihan. Mayor, pwede po ba magpa-picture? Siyempre naman. Habang kumukuha sila ng larawan, kitang-kita ang saya sa mukha ng bawat isa. Pagkatapos, may isang matandang lalaki ang lumapit
at may hawak pang sombrero. Mayor, matagal na ako nakatira dito. Marami na akong mayor na naabutan pero ikaw lang ang nagbigay sa amin ng ganitong tulong. Wala ho yon. Trabaho ko ho ito eh. Nararamdaman naming mahalaga kami. Salamat ho. Pangako hindi ko kayo bibiguin. Lumipas ang oras at unti-unting natapos ang programa. Pero kahit tapos na, marami pa rin ang ayaw umalis. Parang ayaw nilang matapos ang araw na puno ng kasiyahan. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan, muli siyang tinawag ng mga tao at nagpasalamat. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Anton habang nakatanaw sa bintana. Nakita niya ang mga taong kumakaway pa rin kahit pa umaandar na ang kanyang sasakyan. At sa araw na yon, muling napatunayan ng lahat kung bakit masaya sila kay Mayor Anton. Hindi dahil sa posisyon nito, kundi dahil sa puso nito na talagang tunay na nagmamalasakit sa mga tao. Pagod na pagod si Anton na makauwi siya ng bahay. Ramdam niya sa bawat hakbang ang bigat ng buong araw. Mga meetings, pakikipag-usap sa mga tao, pag-aasikaso ng kung ano-anong problema ng bayan. Kahit sanay na siya, may mga araw pa rin talagang parang ubos na ubos siya. Pagbukas pa lang niya ng pinto, sinalubong agad siya ng isang mainit at pamilyar na pakiramdam, ang kanyang tahanan. Anton? Mahinang tawag ni Kendra mula sa kusina. Napangiti si Anton kahit pagod. Nandito ako. Ako din, nasa kusina. Lumabas si Kendra saglit. Suot ang simpleng damit pambahay. Nakatali ang buhok nito at may bahid ng ngiti sa labi. Nang makita niya ang itsura ng asawa, agad nagbago ang ekspresyon niya. Mula sa saya, naging pag-aalala. Grabe naman yan. Mukha kang dinaanan ng bagyo sa dami ng problema ah. Parang gano'n na nga. Bahagyang natawa si Anton. Hindi na nagdalawang isip si Kendra at agad siyang hinawakan sa muka at marahang hinaplos ang pisngi ng asawa. Pagod na pagod ka. Tumango si Anton sa kabahagyang yumuko para isandalang noo sa balikat ni Kendra. Parang doon lang siya tuluyang nakahinga ng maluwag. Sobra. Agad siyang niyakap ng asawa. Okay lang yan. Nandito na ako. Nanatili silang gano'n ng ilang segundo. Maya-maya, bahagyang umatras si Kendra at pinagmasdan siya. Kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi na nga halos ako nakapagmerienda eh. Hay nako talaga. Halika, pinagluto kita. Hinawakan niya ang kamay ni Anton at dinala ito sa kusina. Pagkapasok pa lang nila, sumalubong agad ang mabangong amoy ng nilulutong ulam. Ano to? Tanong ni Anton habang sumisinghot ng hangin. Di paborito mo, sinigang. Tila ba nagliwanag ang muka ni Anton? Talaga? Oo, no. Alam kong pagod ka kaya ginawa ko na yung gusto mong kainin. Napangiti si Anton ng malambing. Ikaw talaga. Pinaupo siya ni Kendra sa mesa. Saka nagsimulang magsandok ng kanin. Habang ginagawa yon, panay ang tingin niya kay Anton. Parang hindi pa rin siya makapaniwala kung gaano ito kapagod. Alam mo, kahit gaano ka kabisi, dapat kumakain ka pa rin ng maayos. Sabi ni Kendra habang inaayos ang plato. Sorry na. Nadadala lang ng pagkabisi minsan eh. Lumapit si Kendra at inilapag ang pagkain sa harap niya. Hindi pwede ang ganyan. Aba, kailangan mo ring alagaan niya ang sarili mo, lalo na't marami ang umaasa sa'yo. Napatingin si Anton sa kanya nang may halong lambing at pasasalamat. Kaya nga nandito ka, di ba? Para paalalahanan ako. Oo naman, pero hindi ko pwedeng gawin lahat para sa'yo. Sige na nga. Susubukan ko. Hindi dapat susubukan kundi gawin mo. Opo, opo.
Habang kumakain siya, tahimik lang si Kendra na nakaupo sa tabi niya, nakamasid. Paminsan-minsan inaayos nito ang baso ni Anton at nilalagyan pa ng sabaw ang mangkok nito. Sarap naman. Parang nawala yung pagod ko ah. Talaga lang ah, baka naman gutom ka lang. Hindi ah. Ikaw nagluto eh. Alam mo kahit simpleng ulam, nagiging espesyal. Ewan ko sa'yo, ang cheesy-cheesy mo. Totoo naman. Pagkatapos kumain, tumayo na si Anton at nagunat. Grabe. Busog ako. Good, pero hindi pa tapos ang serbisyo ko. Napataas ang kilay ni Anton. Ha? Ngumiti si Kendra at hinila siya papunta sa sala. Halika nga rito. Pinaupo niya si Anton sa couch, saka siya pumwesto sa likod nito. Relax ka lang. Ilang sandali pa naramdaman ni Anton ang marahang pagmasahe ni Kendra sa kanyang balikat. Napapikit siya agad sa sarap ng pakiramdam. Grabe, kailangan ko to. Alam ko, halata naman eh. Sagot ni Kendra habang tuloy-tuloy ang pagmamasahe. Unti-unting lumuluwag ang mga kalamnan ni Anton. Parang bawat haplos ni Kendra, may kasamang pag-alis ng stress. Alam mo, ikaw talaga ang pahinga ko. Maya-maya, tumigil si Kendra at lumipat sa harap niya. Umupo siya sa tabi ni Anton at tinignan nito. Okay ka na? Mas okay na. Ngumiti si Kendra at hinaplos ang buhok ng asawa. Mabuti naman. Hinawakan ni Anton ang kamay niya. Ikaw naman. Ha? Kanina mo pa ako inaasikaso. Ako naman ngayon. Bago makapagsalita si Kendra, hinila siya ni Anton palapit at niyakap. Anton, Shh, ako naman. sabi ni Anton sabay dikit ng pisngi niya sa balikat ni Kendra. Ang kulit mo talaga. Pagod ako eh. Kailangan ko ng lambing. Akala ko ba kanina okay ka na? Mas okay pag ganito. Nanatili silang magkayakap. Paminsan-minsan hinahaplos ni Anton ang likod ni Kendra. Salamat ah. Sa lahat. Sa pag-aalaga mo at sa pag-intindi mo sa akin. Napangiti si Kendra sa kabahagyang umatras upang makita ang mukha niya. Asawa mo ko, natural lang yan. Hindi eh. Di lahat ng tao ganito magmahal. Napatingin si Kendra sa mga mata ng asawa niya. At sa sandaling yon, wala nang ibang mas mahalaga kundi sila lang dalawa. Ganon din ako sa'yo. I love you. I love you too. Maya-maya sumandal si Kendra sa balikat ni Anton, habang nakayaka pa rin siya dito. Sa gitna ng lahat ng pagod, problema, at responsibilidad ni Anton bilang mayor, may isang lugar na lagi niyang uuwian. Isang lugar kung saan hindi niya kailangang maging leader, hindi kailangang maging matatag. Dito, pwede siyang mapagod. Dito, pwede siyang magpahinga. At sa mga bisig ni Kendra, unti-unti siyang nakatulog. Dala ang gaan ng pakiramdam. Dahil alam niyang bukas, kahit gaano pa kahirap, kakayanin niya ulit. Basta kasama niya ang asawa. Nang maghating gabi, nakaupo silang dalawa sa sala. Magkatabi sa couch. Si Kendra, bahagyang nakasandal sa balikat ni Anton, habang si Anton naman tila malalim ang iniisip. Hindi agad nagsalita ang lalaki. Nakatingin lang ito sa kawalan. Anong iniisip mo? Mga bagay-bagay lang. Like work? Hindi lang trabaho. Napatigil si Kendra sa kinauupuan. Umayos na upo para harapin ang asawa niya. Anton, may problema ba? Saglit na tumahimik si Anton at hinawakan ang kamay ni Kendra. Wala naman. Pero may gusto akong sabihin sa'yo. Napatingin si Kendra sa mga mata niya. Seryoso. Tila may halong kaba. Ano yun? Kendra, gusto ko na magbago ang takbo ng buhay natin. Paanong pagbabago? Gusto ko matapos na yung term ko. At
pagkatapos nun, gusto ko na mag-focus sa'yo, sa atin at gusto ko na rin magbuo tayo ng baby. Baby? Tumango si Anton. Ngayon ay diretsyong nakatingin sa kanya. Oo eh, gusto ko na maging tatay. Gusto kong ikaw ang maging nanay ng anak ko. Napalunok si Kendra. Hindi niya inaasahan na maririnig niya yon ngayong gabi. Anton, Matagal ko na itong iniisip. Sa dami na nangyari sa buhay ko, sa trabaho ko, parang may kulang pa rin. tahimik lang si Kendra habang nakikinig. Kita sa mukha niya ang halo-halong emosyon. Gulat, saya, pero may konting pag-aalinlangan. Hindi ibig sabihin na pababayaan ko ang responsibilidad ko. Gagampanan ko pa rin ang tungkulin ko hanggang sa matapos ang term ko. Pero pagkatapos nun, gusto kong ibigay ang oras ko sa'yo, sa magiging anak natin. Napayuko si Kendra. Hawak pa rin ang kamay niya. Anton, ang bilis naman. Alam ko, pero alam nating parehong hindi ito biglaan. Matagal ko na tong gusto. Ikaw, anong iniisip mo? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, diba? At di ko dinedeny na gusto ko rin ng pamilya, ng baby. Pero, naintindihan ko rin kung gaano kahalaga ang trabaho mo. Napatigil si Anton. Anton, mayor ka. Sabi ni Kendra. Seryoso, pero malambing ang boses. Hindi lang yan basta trabaho. Maraming taong umaasa sa'yo. Maraming buhay ang maapektuhan sa bawat desisyon mo. Alam ko. Tumatangong sagot ni Anton. Kaya kung iniisip mo na basta na lang matapos ang term ko, at wala na akong pakialam sa iba, hindi naman ganun yon. Alam mo naman na hindi ko gustong gawin mo yung bagay na yun dahil lang sa akin. Hindi lang dahil sa'yo, Kendra. Alam ko rin yon. Pero ayokong dumating sa point na magsisisi ka. Kung iiwan mo ang pagiging mayor mo, gusto ko dahil ready ka. Dahil yun ang gusto mo para sa sarili mo. Hindi dahil gusto mong ibigay sa akin ang oras mo. Napatingin si Anton sa kanya. Mas lalong napalalim ang tingin. Hindi mo kailangang isakripisyo ang pangarap mo para sa akin. Kasi, mahal kita. Kahit ano pa ang piliin mo. Napalunok si Anton. Hindi niya inaasahan ang ganong sagot. At tungkol naman sa baby, gusto ko rin naman yun eh. Sobra. Pero gusto ko handa rin tayo. Hindi lang financially, physically, dapat pati sa emotion. Pati na rin sa sitwasyon. Kung darating man ang anak natin, gusto ko na mabibigyan natin siya ng oras, ng atensyon. Hindi yung laging kulang dahil busy tayo. Kaya nga gusto kong tapusin muna ang term ko. At naiintindihan ko yon. Lumambot ang ekspresyon ni Anton. Hindi kita pipigilan. Kung yan ang plano mo, susuportahan kita. Talaga? Oo naman. Kasi alam ko hindi ka basta-basta magdedesisyon. Natahimik si Anton. Dahan-dahang hinila palapit si Kendra at niyakap. Salamat ah. Alam mo ako ang dapat magpasalamat kasi iniisip mo ang future natin. Mas humigpit ang yakap ni Anton. Promise, hindi ko pababayaan ang responsibilidad ko. Pero sisiguraduhin ko rin na may future tayo na matagal na nating pinangarap. At hindi naman kita minamadali. Pero gusto kong dumating yung araw, nagigising tayo na may mga anak tayo makakasama. Napangiti si Kendra sa isiping yon. Alam mo ang cute naman nun. Tapos ikaw, nagluluto sa kusina. Habang ako naman, tinuturuan siya maglakad. Ikaw na agad ang teacher? Siyempre, ako ang tatay eh. O edi ako magdidisiplina. Grabe ka naman. Joke lang. Of course, pareho natin siyang mamahalin. Maya-maya, humiwalay siya sa yakap at tiningnan si Kendra. Handa ka na ba talaga? Siyempre kung ikaw ang kasama ko.
Palagi akong handa dyan. Hinalikan siya ni Anton sa noo. Hindi ko akalain na darating tayo sa ganitong usapan. Bakit naman? Dati kasi, iniisip ko lang kung paano ko maayos ang bayan natin. Ngayon iniisip ko na kung paano ko bubuuin ang sarili kong pamilya. Ganun talaga siguro kapag nahanap mo na yung tamang tao. Tumingin si Anton sa kanya na puno ng pagmamahal. At ikaw yon. Napangiti si Kendra. Sa gabing yon, hindi lang nila pinag-usapan ang kasalukuyan, kundi pati na rin ang hinaharap. Isang hinaharap na hindi lang umiikot sa responsibilidad, kundi sa pagmamahalan, sa pangarap, at sa pamilyang nais nilang buuin. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa nakatulog na si Kendra ng tuluyan. At agad siyang dinala ni Anton sa kanilang kwarto. Nakahiga si Anton pero dilat ang mga mata. Nakatingin sa kisame at malalim ang iniisip. Kahit pagod ang katawan niya, tila ba hindi siya dinadalaw ng antok. Dahan-dahan siyang bumangon. Maingat na hindi magising si Kendra. Saglit niyang tiningnan ang asawa at marahang inayos ang kumot nito. Saka bahagyang ngumiti. Magpahinga ka na mabuti. Bulong niya rito. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa sala. Naupo siya sa couch at hinagod ang muka gamit ang palad. Tahimik ang gabi pero ang isip niya ay magulo. Hindi pa man siya tuluyang nakakapagpahinga. Biglang umilaw ang cellphone niya sa mesa. Kumunot ang kanyang noo at hindi siya sanay na may tumatawag sa kanya ng ganitong oras. Lalo na at hindi naman ito rehistradong numero. Hinayaan niya itong magring ng ilang segundo, pero hindi ito tumigil. Hanggang sa kinuha niya ang cellphone at sinagot na ang tawag. Hello? Ilang segundo ang lumipas bago may nagsalita sa kabilang linya. Boss, Napatigil si Anton. Isang salita lamang yon, pero sapat para magbago ang kanyang ekspresyon. wrong number. Anton, Muli nitong sabi sa mas seryosong tono. huwag ka na magpanggap. Napatitig si Anton sa kawalan. Kilala niya ang boses na yon. Marco, matagal ka na naming hinahanap. Akala namin tuluyan ka na nawala. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Anong kailangan nyo? Bumalik ka na. Kailangan ka ng grupo. Tumigas ang mukha niya sa narinig. Hindi na ako parte ng grupo. Tahimik sandali bago muling may nagsalita. Hindi ganun kadali yun, boss. Tandaan mo, hindi na ako ang boss nyo. Matagal ko nang iniwan yan. Iniwan mo lang. Pero di naman kami pumayag. Hindi ka namin pinakawalan. Sagot ni Marco. Napatayo si Anton at naglakad papuntang bintana. Sumilip siya sa labas. Makinig ka. May buhay na ako ngayon. Malayo na ako sa lahat ng yan. Tama ka, mayor ka. Alam namin. At may asawa ka na rin. Umigting ang panga ni Anton. Huwag mong idamay ang asawa ko. Hindi namin siya dinadamay. Pero bahagi siya ng buhay mo. At ang buhay mo, hindi mo pwedeng paghiwalayan sa kung sino ka talaga. Napapikit si Anton sandali. Para bang unti-unting bumabalik ang mga bagay na pilit niyang kinalimutan. That's not me anymore. Maybe. Pero kami hindi nagbago. At ngayon kailangan ka namin. Ano bang nangyayari? May gumagalaw laban sa atin. May gustong kumuha ng teritoryo natin. At wala nang kayang pumalit sa'yo. Hindi ba narinig ang sinabi ko? Hindi na ako babalik dyan. Anton! No. Tapos na ako dyan. Hindi na ako babalik sa mundong yan. Hindi ka pwedeng tumanggi. Hindi lang ito tungkol sa'yo. I don't care. May pamilya na ako. And I have a responsibility bilang mayor. Responsibilidad? Ha? Pero sa tingin mo, sapat ba yun para takasan mo ang nakaraan mo? Boss, marami kang taong iniwan na nakadepende sa'yo. Di mo sila pwedeng pabayaan. Hindi ko sila pinabayaan. Pinili ko lang ang tamang landas. At kami,
Paano kami? Hindi ko na gustong bumalik sa karahasan. Pero bahagi ka nun. Ikaw ang nagpatakbo ng lahat, di ba? That was before. I'm a different person now. Hindi ka babalik. Mapipilitan kaming gumawa ng paraan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Anton sa narinig. Are you threatening me? No. I'm just reminding you. Marco, makinig ka sa akin. Wala kayong karapatang gambalain ang buhay ko ngayon. Hindi naman namin gustong gawin yun eh. Pero kung wala ka, talagang magugulo ang lahat. Humanap kayo ng iba. I will not go back there. Walang ibang tulad mo, boss. Then, it's not my problem. Pag-isipan mo. Hindi ka namin pipilitin ngayon. Pero babalik kami. Magkikita tayong muli. At bago pa makasagot si Anton, naputol na ang tawag. Nanatiling nakatayo si Anton sa harap ng bintana. Hawak ang cellphone. Ngunit tila nanigas sa kinatatayuan. Napapikit siya ng mariin at napahawak sa ulo. Pinangako niya sa sarili noon na hinding-hindi na siya babalik doon. Napabuntong hininga siya at napasandal sa dingding. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi lang dahil sa tawag na nangyari, kundi dahil alam niyang hindi ito ang huli. At higit sa lahat, may isang bagay na mas kinatatakutan siya. Marahan siyang tumingin sa direksyon ng kwarto nila. Walang kaalam-alam si Kendra na dating mafia boss ang lalaking pinakasalan niya. She can never know. Pinikit niya ang mga mata, tumingin ng malalim. Gagawin ko ang lahat para hindi siya madamay. Kinabukasan, tahimik na bumukas ang glass door ng building at pumasok si Kendra. Suot ang simpleng pastel dress na lalong nagpatingkad sa kanyang ganda. Walang kaalam-alam ang babae at halos mapahinto ang ilang empleyado sa kanilang ginagawa nang mapansin siya. May kakaibang dating si Kendra, hindi lang dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa mahinahon at mabait niyang presensya. Ma'am, sino po hanap niyo? Magalang na tanong ng receptionist, ngunit halata ang paghanga sa mga mata nito. Kay Anton po? Sabihin niyo lang po nandito si Kendra Alcaraz. Halos mapanganga ang receptionist. Kayo po pala, Miss Alcaraz po? Kendra lang, kahit yun na lang itawag mo sa akin. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong floor na nandito ang asawa ng boss. Isa-isang palihim na sumulyap ang mga empleyado habang naglalakad si Kendra patungong elevator. May mga nagbubulungan, may mga napapangiti, at may ilan pang hindi maitago ang kilig sa kanilang nakikita. Ang ganda pala ni Ma'am Kendra. Oo nga, simple pero classy. Kaya naman pala sobrang in love si Mayor. Samantala sa loob ng opisina ni Anton, abala ang lalaki sa pagre-review ng documents nung kumatok ang assistant niya. Sir, nandito po si Ma'am Kendra. What? Nandito siya? Agad na patayo si Anton at napatingin sa pinto. Tila hindi siya makapaniwala. Yes sir, papunta na po dito. Hindi na napigilan ni Anton ang sarili. Agad siyang umayos ng pagkakatayo, inayos ang suot na coat at halos hindi maitago ang excitement sa kanyang muka. Pagbukas ng pinto, doon niya nakita si Kendra. Nakatayo, may dalang maliit na paper bag at nakangiti sa kanya. Mahal. Pabulong na saad ni Anton, pero punong-puno ng kasiyahan ang boses nito. Lumapit siya agad at hinawakan ang kamay ni Kendra. What are you doing here? I just missed you, and I thought maybe I should surprise you. You really did. Napatingin ang ilang empleyado mula sa labas ng glass walls ng opisina. Kita nila kung paano ngumiti ang mayor nila. Come here. Marahang sabi ni Anton at hinila siya paupo sa sofa. You have no idea kung gaano ako kasaya ngayon. Really? Mukha ka namang busy lagi. I must say yes, busy nga, but I feel incomplete. Iba pa rin kapag nandito ka. Talaga lang ah. You're so sweet. Ngayon lang? Depende. Biglang may kumatok muli sa pinto. Sir, meeting po. Cancel it. Sir?
I said cancel it. I'm spending time with my wife. Napangiti ang assistant pero nag-aalangan nito bago tuluyang umalis. Anton, that's your job. And you're my life. Mas importante ka. Hindi na nakapagsalita si Kendra. Sa halip ay napangiti na lang siya habang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang sandali, napagdesisyonan ni Anton na ipakilala si Kendra sa kanyang mga trabahador. Everyone, I want you to meet my wife, Kendra. Good afternoon po. Bati ni Kendra na medyo nahihiya pa, pero compose pa rin. Ma'am, ang ganda niyo po. Sir, ang swerte niyo ah. Yes, that is true. I am lucky. Very, very lucky. Hindi lang siya maganda. Mabait din yan. Matapang. And she's the reason why I keep going every day. At kung may nakikita kayong pagbabago sa akin lately, it's because of her. Anton, sobra ka naman. Kinikilig ang mga tao, nagkukurutan pa ang iba. Hindi pa nga sapat. Sagot naman ni Anton pabalik sa asawa. Matapos ang ilang sandali, nag-ikot sila sa opisina. Ipinakilala ni Anton si Kendra sa bawat department. At bawat isa, hindi maitago ang tuwa sa presensya ng babae. Ma'am, lagi ho kayong dumalaw ah. Sir, dalhin niyo siya dito lagi. Of course. Pero yun ay kung gusto niya. Depende, kapag free time, pwede naman. Sagot ni Kendra nang nakangiti. Habang naglalakad sila pabalik sa opisina, napansin ni Kendra ang kakaibang tingin ng mga tao. Hindi yun inggit, kundi paghanga at saya. Ang bait naman nila. Of course, they like you. Or maybe, they just like you when I'm around. Then stay. Anton, I mean it. Stay with me. Not just here, but always like this. wala naman akong balak umalis eh. Lumapit siya at marahang hinalikan ng noo ng asawa. Hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanila. At sa pagkakataong yun, wala nang pakialam pa si Anton. Walang ibang mas mahalaga sa kanya, kundi pagmalaki ang babaeng mahal niya, ang asawa niya, ang kakampi niya, at ang dahilan ng lahat. Samantala, madilim sa isang warehouse, nakasandal si Marco sa isang sira na lamesa, hawak ang isang baso ng alak, habang paikot-ikot ang laman nito. Samantalang si Jaja naman, nakaupo sa ibabaw ng kahon. Ang paay nakaswing habang may mapanuksong ngiti sa labi. Alam mo, never ko inakala na darating tayo sa point na to. Tama, yung dating kinakatakutan ng lahat, babalikan natin ngayon. Si Anton, the great mafia boss, na nagpapanggap na mabait, na mayor. Napangisi si Jaja. Hindi lang nagpapanggap. Talaga mukhang gusto niya nang tumigil sa ganitong trabaho eh. At dun siya nagkamali. Hindi siya basta mawawala sa mundong to. So paano natin siya kukunin? Simple lang. Lumapit siya sa mesa at inilatag ang litrato. Mga kuha kay Anton sa opisina, sa parking lot, at kasama si Kendra. Ah, the wife. Exactly. Her name is Kendra. Alam mo, tama ka eh. Ito ang kahinaan niya ngayon. Ani Jaja, habang pinupulot ang isang litrato ng babae. Hindi yan kahinaan. It's leverage. You're right. From untouchable mafia boss to a husband na may soft spot. That's what makes this fun. Dagdag ni Marco. So anong plano natin? Kidnapin ang asawa niya? No. Ano? Too obvious. At kilala mo si Anton. Kapag si Kendra ang target, magiging mas mabangis yan. Which is exciting. Exciting, yes, but risky. Gusto ko siya mismo ang mahulog sa bitag. Tumaas ang kilay ni Jaja sa narinig. Dahan-dahang naglakad si Marco na parang predator na pinag-iisipan ng susunod na galaw. Alam natin ang routine niya. Office meetings, then uuwi kay Kendra. At dahil kampante siya, doon tayo papasok. What are you planning? Ambush? Not just ambush. A controlled setup. Magpapadala tayo ng distraction. Something
na magpapalabas sa kanya mag-isa. Like what? A threat. Oh, bro. I like that. Hindi siya papayag na madamay si Kendra. So kapag may banta lalabas yan para i-handle mag-isa. At doon natin siya kukunin, right? Exactly. So anong klaseng threat? Something unbelievable. Or maybe we can do something believable. Got it. Napatingin ulit si Jaja sa litrato ni Kendra. Saka siya napangiti ng masama. No. Hindi si Kendra ang gagalawin natin. Come on bro, relax. Hindi ko siya gagalawin. Gagamitin ko lang pangalan niya. Right, now you're thinking. Of course, I learned from the best. Lumapit siya at kinuha ang isa pang litrato ni Anton. Look at him. Mukhang ang saya ng buhay niya. Ngumisi si Marco. Looks can be deceiving. At babalik siya sa totoong mundong pinagmulan niya. Whether he likes it or not. Nagkatinginan sila at sabay tumawa. Imagine mo, yung reaction niya kapag na-realize niyang tayo to. And I'm counting on it. Sigurado akong magagalit siya. Lumipas ang ilang araw hanggang sa dumating na ang araw na mismong haharapin nila Marco at Jaja si Kendra upang isama sa kanilang plano para mapabalik si Anton sa Mafia World. Tahimik ang hapon sa cafe. Maagang dumating si Kendra. Umupo siya sa pinakadulong mesa. Tahimik na nagmamasid habang hinihintay kung sino man ang nagpadala ng mensahe sa kanya. 5 minutes. Bulong niya sa sarili at sumulyap sa relo. Eksaktong pagpatak ng 5 minuto, may 2 taong lumapit sa kanya. 2 lalaki. Hi. Bati nito. Isang gwapong lalaki na may pagkamaangas. Sumunod naman si Marco. Tahimik lang na naupo sa gilid. Pero matalim ang titig. Hindi nagulat si Kendra. Sa halip, pinagtaasan niya ng tingin ng mga ito. Kaya ba nag-send a message? Napangisi si Jaja. Straight to the point. I like you already. What do you need? Nagkatinginan pa ang dalawa. Alam mo ba kung sino kami? No, and I don't really care. Ang tapang mo naman. Hindi ako nandito para makipaglaro. Sabihin niyo na kung anong gusto niyo. Your husband, Anton. What about him? He's not the man you think he is. I know. What? I know. Hindi lang siya mayor. Hindi lang din siya negosyante. I know it. Even before. He's a mafia boss, right? At hindi lang basta-basta. Nice try. Hindi gumalaw si Kendra. Nakatingin lang siya sa mga ito, steady. I am not trying. Napatingin si Marco kay Jaja at muling bumalik ang tingin kay Kendra. So how did you know? Akala niyo ba gano'n nakakaklules? Hindi siya marunong magsinungaling sa akin. Kahit di niya diretsong sinabi, alam ko naman dahil di naman ako magpapakasal sa taong hindi ko kilala ng lubusan. Napalunok si Jaja at hindi inaasahan yon. At kahit nalaman mo wala kang problema? Tanong ni Marco at this time mas seryoso na siya. Wala naman. Wala? As in wala? Kunot noong tanong ni Jaja. Yes, because I know him. Alam mo ba kung anong klaseng mundo yon? Of course. Delikado, marumi at madugo. I know. Then why are you so calm? Because he's not that man when he's with me. He's different. Kung ano man siya sa labas, hindi yun ang Anton na nakakasama ko at kilala ko. Napangisi si Jaja, but this time, may halong pagkamangha. Wow. You're either very brave or very stupid. Maybe both? I like her. Tumatawang saad ni Jaja. Interesting. Sumandal siya at tila nagbabago na ang tingin kay Kendra. Alam mo ba kung ba't namin kinausap ang isang katulad mo? Because of him. Correct. And we're planning something. Tungkol sa kanya. Sandaling tumahimik si Kendra, pero hindi siya mukhang natakot. Sa halip mas naging malalim ang tingin niya.
If you're planning to hurt him, then you're talking to the wrong person. Wow, you seem so protective. Hindi lang protective. I'm serious. Even knowing who he is? Yes, Well, that's unexpected. You really love him. obviously. Grabe, di ko alam kung matatakot ako sa'yo o maa-amaze. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Manghang-mangha si Jaja at Marco kay Kendra dahil hindi nila akalain na alam ni Kendra ang buhay ni Anton nung mafia boss pa ito. Doon na rin sinabi ni na Jaja at Marco ang kanilang sadya. Change of plans. What? Originally, si Anton ang target namin. But now, mas maganda ko ikaw. Bahagyang nanahimik si Kendra. You want to kidnap me? Exactly. Para lumabas si Anton. Tumango si Kendra at tila iniintindi ang sinasabi ng mga lalaki. Right. At doon niyo siya kukunin. Parehong napahinto sina Marco at Jaja. What? Okay, pumapayag na ako. Wait, what? You heard me. You're serious? Yes. Gusto mong magpakidnap? Oo. Okay. Well, now I'm confused. Kanina lang ready kang ipagtanggol si Anton tapos ngayon tutulungan mo kami? I am not helping you. Then what is this? I am helping him. What? Akala niyo ba, hindi ko alam na hinahabol siya ng kanyang nakaraan? Doon na tahimik ang dalawa. Hindi siya makakatakas hanggat may mga tulad yung bumabalik. So you're just going to be bait? If that's what it takes. Grabe. You're really something. Ibang klase ka. You're not afraid of us. Of course, I am afraid. Pero mas natatakot ako makita siyang tuluyang masira dahil sa mga problemang tinatakasan niya. You really love him. I do. Napabuntong hininga si Marco. Saka siya napangisi. Lumapit si Marco sa mesa at inilapag ang isang maliit na papel. Parang sketch ng plano. At doon nila pinakita kay Kendra at sinabi ang planong gagawin. Nakinig naman si Kendra sa kanila. Simula ng araw na yon, nagkaroon na ng communication sina Kendra, Jaja at Marco sa isa't isa, habang si Anton walang kaalam-alam. Isang tahimik na umaga ang nagsimula para kay Kendra. Maaga siyang nagising, inayos ang sarili at nagpaalam kay Anton na may pupuntahan lang saglit. Babalik din ako agad. Hinila siya ni Anton palapit at marahang hinalikan ang kanyang noo. You take care. I always do. Hindi niya sinabi kay Anton ang plano ni na Marco at Jaja. Hindi pa. Gusto niya sanang matapos muna ang lahat bago niya maipaliwanag. Para kapag dumating ang oras na malaman ni Anton, edi tapos na ang problema. Pero hindi niya alam na hindi lahat ng plano ay nasusunod. Paglabas niya ng bahay, agad siyang sumakay ng kanyang sasakyan. Tahimik ang daan. Medyo kakaunti ang tao. Habang nagmamaneho, napapaisip siya sa mga sinabi ni Marco at Jaja. Pagdating niya sa isang kalsadang medyo malayo sa mataong lugar, napansin niyang may isang sasakyan sa likod niya. Hindi niya agad napansin yon. Pero habang tumatagal, parang hindi na yon nagbabago ng distansya. Napakunot ang kanyang noo. Lumingon siya sandali sa rearview mirror. Sina Marco ba yan? Ang aga naman nila. Bahagya niyang binagala ng pagtakbo na parang hinihintay ko anong susunod na mangyayari. At doon biglang may sumulpot na isa pang sasakyan sa harap niya kaya bigla siyang napapreno. Hindi pa siya nakakapag-react ng tuluyan, biglang bumukas ang pinto ng sasakyan sa harap niya. At may mga lalaking nakaitim ang mabilis na lumabas doon nanlaki ang mga mata ni Kendra. Teka, hindi ito. Bago pa siya makapagsalita, binuksan ng mga ito ang pinto ng kanyang sasakyan at hinila siya palabas. Hey! Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo ako! Walang kahit anong palatandaan na sina Marco at Jaja yon. Hindi kayo! Tinakpan ng mga ito ang kanyang bibig at ilang segundo lang nawalan siya ng malay. Pagdilat niya ng mata, madilim na ang paligid, masakit ang ulo niya at ang unang naramdaman niya ay ang lamig ng sahig.
Unti-unti siyang napaupo, hawak ang ulo. Nasaan ako? Teka, hindi ito ang plano. Marco! Jaja! Walang sumagot. Marco! Malakas na tawag niya. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Napatingin siya agad. Pumasok ang isang lalaki. Nakasuot ng pormal, pero halatang may otoridad sa kilos nito. At sa likod nito may dalawa pang armadong tauhan. Ah, gising ka na pala. Napakunot ang noo ni Kendra. Hindi niya ito kilala, pero parang pamilyar yon sa kanya. Who are you? Tanong niya at pilit pinakakalma ang sarili. Napangisi ang lalaki. Di ka man na ba sinabihan ng asawa mo tungkol sa akin? Sayang, kala ko honest siya sa'yo. Kumuyom ang kamay ni Kendra. What do you want? Ah, matapang ka rin pala. Hindi katulad na inaasahan ko Ako ang taong dahilan kung bakit hindi pa rin siya makatulog na mahimbing hanggang ngayon. Nanlalamig ang pakiramdam ni Kendra. Dating kalaban niya sa pagka-mayor. At ngayon babalik ako para tapusin ang hindi ko natapos noon. What are you going to do with me? That depends kung gaano kakahalaga sa kanya. Napapikit si Kendra. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Samantala sa loob ng opisina ni Anton, may dumating na balita. Hindi yun basta simpleng tawag. Isa yung mensaheng walang laman kundi lokasyon at isang litrato ni Kendra. Nanigas si Anton habang hawak ang cellphone. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Sir? Maingat na tawag ng assistant niya mula sa pinto. Walang sagot si Anton. Dahan-dahang bumaba ang kanyang kamay. Pero mas lalong tumalim ang kanyang tingin sa litrato. Cancel everything. Sir, may meeting po kayo sa... I said cancel everything. Hindi na sumagot ang assistant. Tahimik itong umalis. Pagkasara ng pinto, doon nagsimulang gumalaw si Anton. Dahan-dahan niyang inilapag ang cellphone sa mesa. Saka siya napatingin sa salamin, sa gilid ng opisina. At sa refleksyon niya, hindi na ang mayor na nakikita niya, kundi ang kanyang pagkatao na matagal niyang tinago. Napakuyom ang kanyang kamao. Kinuha niya ang cellphone at nagdial ng numero. Hello? Kayo ba? Anton? Kayo ba ang kumuha kay Kendra? Kay Kendra? Wait. What is happening? Hindi. Don't lie to me. We're not. Hindi kami yon. If this is your way of playing games, Anton, listen to me. Hindi kami ang kumuha sa asawa mo. Then who? Someone else move first. Saad ni Jaja. Napamura si Marco. What do you mean? Hindi may ibang taong gusto pa siyang kunin at mukhang mas nauna sila. Send me everything you have. Utos ni Anton sa dalawa. Already on it, pero kung sino man ang kumuha kay Kendra, panigurado, mamamatay sila. Now, that's the Anton we know. Kinagabihan, nakatayo si Anton sa glass wall habang nakatingin sa syudad. Hinihintay niya sina Jaja at Marco na dumating sa lugar na yon para pag-usapan ng mga bagay na kailangan nilang pag-usapan. Pero nagsimula nang ipahanap ni Anton ang kanyang asawa at sisiguraduhin niyang magbabayad ang kung sino mang dumukot kay Kendra. Bumukas ang pinto sa likod niya. Pumasok sina Marco at Jaja nang parehong may ngiti sa labi. Boss, mukhang bumalik na ang dating ikaw I don't want this. Pero pinilit niyo ako. Napangisi naman si Jaja at halos matawa. Pinilit? O baka kailangan mo lang ng dahilan para bumalik? Where is Kendra? Hindi rin namin alam. But she knows everything. Alam niyang mafia boss ka. Alam niyang iniwan mo ang pagiging mafia boss para sa kanya. Doon ang inigang kamay ni Anton. At siya mismo ang pumayag sa plano namin. No! Hindi gagawin ni Kendra yon. She did dahil mahal ka niya. Gusto ka niyang bumalik.
Hindi niya kaya makita ka nagtatago sa buhay na hindi naman para sa'yo. Akala namin, kapag ginawa namin to babalik ka ng kusa at nangyari nga. You used her. Ginamit ko ang asawa ko. Tanggap namin kung ano man sabihin mo. Pero kailangan nating unahin ang asawa mo. Kailangan natin siya mahanap. Hindi namin hawak si Kendra. Totoo ang sinabi namin may ibang kumuha sa kanya. Yung dati mong kalaban sa pagka-mayor. Hindi siya nag-iisa. May connection siya sa isang grupo. So lahat ng to, hindi niyo to kagagawan? Hindi. Pero, Hindi pa siya tapos magsalita nang biglang tumunog ang cellphone sa mesa. Sabay-sabay silang napatingin doon. Dahan-dahang lumapit si Anton at kinuha ang phone at sinagot. Anton, hinahanap po ba ang asawa mo? Nagdilim ang aura ni Anton nang makilala ang boses. Kapag may nangyari sa kanya, relax. She's still alive. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Sabihin mo kung nasan ka. Kung ganun kadali yun, edi wala nang kasiyahan. But okay, I will give you a clue. Sa lugar ko saan kahit ang liwanag hindi umaabot. Naputol ang tawag. Dahan-dahang ibinaba ni Anton ang cellphone. Pagkaharap niya kina Marco at Jaja, wala nang kahit anong emosyon sa kanyang muka. Find her. Ngayon din. Hindi na nagtanong pa si Marco at Jaja at agad silang kumilos. Lumipas ang ilang oras. Puro impormasyon, tawag, galaw ng mga tauhan. Boss, may nahanap na kami. Saan? Isang lumang warehouse. Sa liblib na lugar sa labas ng syudad. Halos abandonado na. Are you sure? Confirm, nandun siya. Okay, maganda kayo. Aalis tayo ngayon din. Madilim ang daan papunta sa lugar. Habang nagmamaneho si Anton, walang bakas ng takot sa kanyang muka. Tanging galit. Boss, sigurado ka ba dito? Pwedeng bitag to. I know. Pero pupunta pa rin tayo? Tanong ni Jaja. I don't care kung bitag to. Nandun si Kendra. Tahimik si Marco at Jaja. Doon nila muling nakita kung gaano kamahal ni Anton ang asawa nito. At pagdating nila sa lugar, agad bumungad ang isang luma at halos sira-sirang warehouse. Huminto ang sasakyan, dahan-dahang bumaba si Anton. Kasunod sina Marco at Jaja. Are you ready? Tanong ni Marco. Hindi sumagot si Anton. Sa halip, hinugot niya ang baril sa kanyang bewang. Nagkatinginan si Marco at Jaja. Dahan-dahan silang lumapit sa pintuan ng warehouse. Pagkabukas ng pinto, agad nilang nakita si Kendra. Nakatali sa isang upuan sa gitna ng madilim na espasyo. Magulo ang buhok. May mga pasa sa braso at pisngi. Kendra. Dahan-dahang lumingon si Rodrigo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang hinahawakan niya si Kendra sa buhok. Pilit itong tinataas para makita ni Anton ang kalagayan ng asawa. Sa wakas. Dumating ka rin, Mayor. Nagdilim ang paningin ni Anton. Unti-unting kumuyom ang kanyang kamao habang pinagmamasdan ng pasa sa mukha ng asawa. Bitiwan mo siya. Ngumisi si Rodrigo. Bakit? Hindi mo ba gusto makita kung gaano siya kahina nang wala ka? Anton! Mahina. Ngunit puno ng sakit ang boses ni Kendra. Yun ang dahilan kung ba't sumabog ang galit ni Anton. Napamura siya ng malakas. Hindi na nakapag-react si Rodrigo na suntukin siya agad ni Anton sa muka. Bumagsak ang lalaki sa sahig. Ngunit hindi pa doon tapos ang lahat. Sunod-sunod ang suntok. At kung ano-ano pang ginawa niya, sinipa pa niya ang lalaki. Sinubukan ni Rodrigo ang lumaban. Ngunit mas mabilis at mas mabangis si Anton. Anton, bantay! Sigaw ni Marco mula sa likod. Biglang naglabasan ng mga tauhan ni Rodrigo. Armado ang mga ito. Mula sa mga anino ng warehouse. Napamura si Jaja. Ambush to eh! Sigaw nito sabay mura. Agad na umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Nagkapalitan ng bala ang magkabilang panig. Mabilis na gumulong si Anton sa gilid at iniwas si Kendra sa mga bala. Saka siya bumunot ng sariling baril. Protektahan niyo ang asawa ko. Copy, boss.
Lumapit si Jaja kay Kendra. Mabilis na tinanggal ang tali nito habang patuloy ang putukan sa paligid. Okay ka lang? Si Anton! Yun lang ang naisagot ni Kendra habang nanginginig ang boses. Samantala si Anton ay parang naging halimaw sa gitna ng labanan. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga tauhan ni Rodrigo na sumusubok lumapit sa kanila. Ngunit hindi pa tapos. Mula sa gilid biglang sumugod si Rodrigo. Duguan ang mukha nito, ngunit puno ng galit ang mga mata. Hayop pa talaga. Tumama ang suntok sa panga ni Anton, dahilan para bahagya siyang matigilan, pero mabilis naman siyang nakabawi. Hindi mo kilala kung sinong binabangga mo. Malamig niyang sagot at sinuntok pabalik sa Rodrigo ng mas malakas. Bumagsak muli ito, ngunit hindi pa rin tumigil si Anton, hanggang sa sumigaw si Marco. Napalingon si Anton at nakita niyang may isa pang tauhan na nakatutok ang baril kay Kendra. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kendra! Sa isang iglap tumakbo siya. Walang alinlangang binaril ang lalaki bago pa nito makalabit ang gatilyo. Bumagsak ang kalaban. Unti-unting tumigil ang putukan. Isa-isa nang bumagsak ang mga natitirang tauhan ni Rodrigo hanggang sa wala nang matira. Agad lumapit si Anton sa asawa. Kendra! Anton! Umiiyak nitong sambit bago siya niyakap ng mahigpit. Niyakap niya pabalik ang asawa. Pagkatapos sinawakan niya magkabilang pisngi ni Kendra. Don't do that again. Hindi kita kaya mawala. Mas lalo pang napaiyak si Kendra. Sa likod nila lumapit sina Marco at Jaja. Boss, clear na. Tumango si Anton. Agad binuhat ang asawa at hinayaan sina Jaja at Marco na linisin ang lugar na yon. Ilang buwan ang lumipas matapos ng gabing yon sa abandonadong warehouse. Sa loob ng kanilang bahay, nakaupo si Kendra sa veranda habang tahimik na pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Marahan niyang hinawakan ng pisngi. Dating may mga pasa pero ngayon wala na. Sa kabilang banda ng bahay, nasa loob ng opisina si Anton. Nakaupo sa mesa at tahimik na nakatitig sa isang dokumento. Isang ulat na kagagaling lang sa isa sa kanyang tauhan. Nakasaado ng balita na matagal na niyang hinihintay. Patay na si Rodrigo. Namayapa na ito. Sa loob ng kulungan matapos mapag-initan ng kapwa preso. Dahan-dahan niyang binaba ang papel habang walang emosyon ang muka. Bumukas ang pinto at pumasok si Kendra. Nagbago ang aura ni Anton. Ang kanyang malamig na aura naging malumanay. Di ka pa nagpapahinga? I want to talk to you. Tahimik na tumango si Anton. I know. Tungkol saan? Ang tungkol kay Rodrigo. Natahimik si Anton pero hindi na siya nagulat. Are you mad? No? But I'm not saying na tama. But I understand. Kung di mo ginawa yon, baka bumalik pa siya. Baka may mangyari ulit sa atin. Hindi kita gusto ilagay sa ganitong mundo, Kendra. Gusto kong ilayo ka sa lahat ng to. But I accepted it. Kung sino ka, kung ano ka, at kung ano ibig sabihin nun, ay bumalik ka sa mafia world at hindi kita pinipigilan. Gulat na tumingin si Anton sa asawa. Sigurado ka ba? Basta wag mo lang ako iiwan ha. Hindi kailanman mangyayari yan. Tumayo si Anton at niyakap ang kanyang asawa. Isang araw ang lumipas. Sa isang lihim na lugar sa labas ng syudad, muling nagtipon ng mga taong matagal nang naghihintay kay Anton. Nakatayo sina Marco at Jaja sa gitna ng isang malawak na silid. Napapalibutan ng mga tauhan. Sa wakas. Kala ko di na mangyayari to eh. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Anton. Boss. Sabay-sabay na sambit ng mga tauhan niya. Ngumiti si Jaja at di mapigilan ng kasiyahan. Sabi ko sa inyo, di ba? Babalik siya. Welcome back. And this time, wala nang atrasan ito. Saglit na tumingin si Anton sa paligid at sa mga taong minsan niyang iniwan. Ngunit ngayon, muli niyang pinamumunuan. Tama ka, boss. Wala nang atrasan ito. Nagkatinginan sina Marco at Jaja at parehong halata ang saya sa mga mata. Dumating ang pinakahihintay ng lahat. Punong-puno ang plaza sa bayan.
Sa huling araw ng panunungkulan ni Anton bilang mayor, maaga pa lang dagsana ang mga tao, mga residente, opisyal ng barangay, empleyado ng munisipyo, at maging ang mga simpleng mamamayan na nais masaksihan ang pagtatapos ng liderato ng kanilang minamahal at kinikilalang pinuno ng bayan. May mga banderitas na nakasabit, mga tarpaulin na may nakasulat na, "Salamat, Mayor Anton." Sa entablado nakaayos na mga upuan para sa mga opisyal. Nandoon ang konsehal, vice mayor, at iba pang panauhin. Ngunit ang lahat ng mata ay nakatuto kay Anton. Nakatayo siya sa gilid ng entablado. Tahimik na pinagmamasda ng mga tao. Suot ang maayos niyang barong. At sa likod ng entablado nakaupo si Kendra. Nakasuot ang simpleng ngunit eleganteng damit. Mayor Anton, maaari na po kayo umakyat at magbigay ng inyong huling mensahe sa ating bayan. Sabi ng host. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Dahan-dahan siyang umakyat ng stage. Sa bawat takbang, mas lalong lumalakas ang palakpakan ng mga tao. May mga sumisigaw ng pangalan niya. May mga umiiyak pa. May mga nakangiti. Pagdating niya sa gitna, tumayo siya sa harap ng mikropono. At nagsalita siya. Nagpasalamat sa mga ito. Sa tiwala na binigay sa kanya ng mga mamamayan. At sa pagiging matulungin ng bawat isa sa kanyang liderato. Inamin niyang hindi siya perpekto. Na isa lang siyang taong nagkakamali din. May mga desisyon na maaaring hindi nagustuhan ng iba. Ngunit umaasa siya na kahit papaano, nakita ng mga ito ang ginawa niya para sa bayan. Nakangiti lang si Kendra at bahagyang napaluhan ng pasalamatan din siya ng kanyang asawa. At ngayon, narito ako hindi lang para magpasalamat kundi para magpaalam. Ngayong araw, ang huling araw ko bilang mayor ng bayang ito. Marami na nagtatanong sa akin kung tatakbo pa ako muli, kung ipagpapatuloy ko ang serbisyo. At ang sagot ko ay hindi na. Pinili kong hindi na muling tumakbo. Hindi dahil napagod na ako, kundi dahil may mas mahalaga na akong responsibilidad ngayon. At yun ay ang pamilya ko. Sa mga nagdaang taon, binigay ko ang oras, lakas at puso ko sa bayan. At hindi ko yun pinagsisihan. Pero ngayon, oras na para ibigay ko yun sa aking asawa. Lalo na, magkakaroon na kami ng anak. Maraming nagulat, maraming natuwa. At lalong-lalo na si Kendra na nakahawak sa kanyang tiyan ngayon. Isang umaga, nasa loob ng kusina si Anton, suot ang kanyang t-shirt at pantalon. Abala siya sa pagluluto. Mula sa hagdan, bumaba si Kendra. Napatingin siya na makita si Anton. Good morning. Bakit ka bumaba? Di ba dapat nagpapahinga ka lang? Anton, ano ka ba? Okay lang naman ako. No, you're not okay. Sabi ng doktor kailangan mong magpahinga. Umupo si Kendra at nangingiting pinagmasdan ng asawa at hinawakan niya ang tiyan. Lumapit si Anton at humawak din doon. How is she? How are you? We're happy. Anton, I just wanna ask, masaya ka ba? Bakit mo naman natanong yan? I don't know. Parang ang dami nang nangyari. Ang daming nagbago. Of course masaya ako. Mas masaya ako kaysa dati. Talaga? Yes. Back then akala ko makapangyarihan na ako at ang kapangyarihan ang sukatan ng lahat. Nakapaghawak ko ang mundo, wala na makakatalo sa akin. But obviously I was wrong. Mas mahalaga palang malaman yung dahilan kung ba't ako lumalaban. And that is you, Kendra. At ngayon dalawa na kayo. Ikaw at ang anak natin. At sa pagkakataong ito, hindi ko kayo hahayaang mapahamak. Ngumiti si Kendra at sumandal sa balikat niya. Isang gabi, biglang nagising si Anton sa mahinang ungol ni Kendra. Kendra, what's wrong? Anton, parang iba na to. Nagle-labor ka na? Sa tingin ko. Okay. Sandali lang kukunin ko yung bag. No, tatawag muna ako.
Teka, dadali na kita. Anton, relax. Of course, how can I relax? Hindi ako pwede magkamali dito. Sa ospital, ilang oras ang lumipas. Punong-puno ng kaba ang puso ni Anton habang naglalakad pabalik-balik sa labas ng delivery room. Hindi siya mapakali. Boss, upo ka muna. Sabi ni Marco na naroon din. How can I do that? Napapatay mo lahat ng kalaban mo? Dito ka pa kinabahan? Pagbibiro pa ni Jaja. Mas nakakatakot to eh. Natawa si Marco at Jaja at ilang sandali pa bumukas na ang pinto. Okay na po, pwede na makita ang asawa at ang anak nyo. Dahan-dahan siyang pumasok. Doon niya nakita si Kendra. Pagod man ito pero nakangiti. Sa bisig nito may isang maliit na sanggol. Agad na puno ng luha ang mga mata ni Anton. Lumapit siya. Nanginginig ang kamay. Inabot ni Kendra ang sanggol sa kanya at doon na siya napaiyak. Kakaibang saya ang kanyang nararamdaman. Lumapit siya kay Kendra at hinalikan niya ang noo nito. Maraming salamat. Dahil mas pinasaya mo na naman ako. Lumipas ang mga buwan, mas lalong naging masaya ang buhay nila. At ang kwento ni na Anton at Kendra ay nagpapakita na love can change a person, but it doesn't erase who they truly are. It helps them find balance. Hindi hadlang ang nakaraan para magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. As long as may willingness to grow, and what they protect what matters the most until the end of their times. Yun ang importante. At yun ang kanilang dadalhin habang buhay. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa